The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish, but to fulfill. Amen, I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or the smallest part of a letter will pass from the law, until all things have taken place. Therefore, whoever breaks one of the least of these commandments and teaches others to do so will be called least in the kingdom of heaven. But whoever obeys and teaches these commandments will be called greatest in the kingdom of heaven." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa isang libro po na entitled A Rabbi Talks with Jesus, na isinulat ng isang Jewish scholar, isang napakatalinong Jewish scholar na si Jacob Neusner, inimagine niya na siya ay nakikinig sa ating Panginoong Hesukristo doon sa Sermon on the Mount. So he was imagining himself to be one of the audience of Jesus. At habang siya ay nakikinig, tinatanong niya sa kanyang sarili, ano ba yung mga bagay na pinaniniwalaan ko kay Kristo at ano yung hindi? Ano yung mga bagay na sa tingin ko tama at swak sa aking pananampalataya bilang Hudyo at ano yung hindi? Habang kanyang binabasa ang mga sinabi ng ating Panginoon at ini-imagine kung ano yung sinabi ng ating Panginoon, sabi niya towards the end, actually everything that Jesus taught are faithful to the law and the prophets. Pag sinabi po nating law and the prophets, it pertains to the Jewish Bible. Ito po yung Old Testament natin, mga Kristiyano. Sabi niya, tapat naman ang mga sinabi ng ating Panginoong ang sinabi ni Kristo, ni Jesus, sa Sermon on the Mount. Ngunit may isang bagay na hindi niya matanggap. May isang bagay na hindi niya matanggap na kiniklaim ng ating Panginoong Hesukristo. At ano iyon? Na siya ang katuparan ng lahat ng ito at siya ang Diyos. Yun lang. All other things, lahat ng tinuro ng ating Panginoon, okay sa Kanya. Pero hindi niya matanggap ang lahat ng ito ay nagtuturo sa ating Panginoong Hesukristo, na siya ang katuparan, ang kaganapan ng lahat ng pangako, ng lahat ng utos ng bayang Israel. Hindi niya matanggap yun. And my dear brothers and sisters, that is the most unique, the most distinct for us Christians. Na tayong sumusunod sa utos ni Moises, na tayong sumusunod sa mga sinabi ng mga propeta, ay hindi lamang nakatuon doon sa mga salita. We are not a religion of the book. We are not a religion of the book. We are not even a mere religion of the word. But we are a religion of the living Word of God. Ang ating sinusundang Panginoon, ang ating sinusundang utos ay buhay. At siya ang salita ng Diyos. We always look at Jesus Christ as the fulfillment of what has been promised in the Old Testament. Ang Panginoon ang siyang kaganapan ng lahat ng pangako. Siya ang peak, the definitive revelation of the Word of God. Kaya sa ating Kwaresma, ating sinasariwa kung ano ang ginawa ng ating Panginoon, hindi lamang para sa Kanyang sarili, kundi para sa atin mismo.
Lahat ng ating ginagawa sa Kwaresma na pag-aayuno, na pagbibigay ng limos, pagdarasal, hindi po iyon para lang masunod sa letra ang kung ano ang utos ng simbahan, kundi dahil yun din po ang ginawa ng Diyos. At upang tayo rin ay makasunod sa utos ng Diyos at maging katulad niya. Ang ating relihiyon po, it's not about conformity, na dahil ginagawa ng iba, yun na rin ang gawin natin. At marami yan sa atin ngayon, di ba? Marami nagiging Katoliko tuwing Kwaresma, especially during Holy Week. Ang daming dumarating sa simbahan dahil nakikisabay sa kung ano ang nangyayari. But our religion is not mere conformity. Rather, it is configuration. Hindi pagbabago lamang ng panlabas, kundi pagbabago ng ating puso at kalooban. What we do, ang pag-aayuno, pagdarasal at pagbibigay ng limos, hindi lang yung external, kundi yung pagbabago ng ating kalooban at nang mabigay natin ang ating sarili at maging katulad sa Diyos. Not mere conformity, but configuration. Hindi lamang pagsusunod-sunuran, kundi talagang pagbabago ng kalooban para sa Diyos. During this Lent, magandang itanong natin sa ating mga sarili, kumusta naman ang aking ginagawa? Is it just for conformity? Or is there a change, a configuration of my heart to be like Jesus? At masasabi natin tulad kay St. Paul, in his letter to the Galatians, I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ who lives in me. Na sana'y makita natin ang Diyos sa ating sarili at makita ng Diyos, makita ng iba ang Diyos sa ating buhay. Hindi lang simba ng simba, dasal ng dasal, pero wala namang pagbabago. Yun yung mahirap. Kaya nasasabi ng iba, ano ba naman yan? Laging nasa simbahan, pero hindi naman nagiging mabait. Hindi naman nagiging mabuti sa kanyang kapwa, sa kanyang mga kasamahan sa bahay. More than the external, it should be the transformation of the internal of our hearts. Jesus Christ came to fulfill the law in Himself. Hopefully, yun din ang gawin natin. We fulfill the law in our hearts, just what Jesus did. Amen.